Yung mga ganyang tao, ambisyusa at walang hiya, makapal ang mukha. Kapag samantala, hindi porkit pa, maraming pera. Hoy, naningkamot mo na sila pag-ayo, oy, para makakwarta. Tapos, yung anaon lang nato. Sus, kada kong karma. Tapos yung iba, madali makapagsabi na, nagpabili man lang ng cellphone, mumurahin pa. Ang kapal ng mga muka, sarap sumpalin. Yung mga magagandang view, kasi naputas na ng Palawan, agay. Nagtitext ang mga animal daw. Hello mga Day! Good morning sa inyong lahat. Ay, good afternoon na pala. Good afternoon na pala ngayon sa Pilipinas mga may guys. So, good morning sa inyong lahat from Finland. So, So, ngayon mga may guys is back to school ko na. No? Magsagubang na puntaan ning kabugnaw sa panahon. So, karon maglagay lang ako ng light makeup. Siyempre, maglagay lang tayo ng moisturizer sa mukha dahil sobrang lamig ng panahon. Magda-dry tayo. Tsaka hindi na ako naligo mga may guys kasi tinamad akong maligo dahil nga sa sobrang lamig ng panahon, no? So I think normal lang naman siguro nandito sa ibang bansa kasi sa Pilipinas kasi araw-araw tayong naliligo. Pero kasi nung dumating ako dito sa Finland na nag-iba na mga may guys nung dumating yung winter. Hindi talaga kaya. Although may ano naman, may pwede na maligo ka sa mainit kasi may hot water naman yung shower. Kaso sa sobrang lamig sa labas, pati dito sa loob, nadamay na. Hindi naman ganoon ka, ano kasi may warmer din, pero malamig pa rin. Nakakatamad siya mga may guys, nakakatamad kumilos, nakakatamad maligo. Grabe, no? So kung kamo kuno na adre, di ba? Kabalo ko nga inaanap yung buhaton. Pero syempre ako, nag-ano ko, syempre hinugasan natin yung mga cellular natin, chares. Subukan ko tong kainin tong Ukrainian candy. Kasi binigyan ako ng classmate ko mga may guys ng Ukrainian candy. So, ito. Subukan natin itong kain. Habang, harap? Harap siya. Wow. Ito pala yung niregalo sa akin ng asawa ko mga may guys. Mirror with light sa gilid. So, para siyang touchscreen. Itatouch mo lang siya. Itatouch mo lang siya. May medium, may ito pang, ito naman pang ano, off. Tapos, kung gusto mong i-on, ganyan lang. Tapos, gusto mong pababaan yung light, yan, bababa siya. Tapos, kung gusto mo ng sobrang lights, ganyan, pataasan mo lang. So, nice siya sobrang nice niya mga may guys. No? Sobrang nice nung nabili ng asawa ko. So, ngayon, alas 7:40, dadaan yung bus. So, mag-prepare na ako mga may guys. Grabe, back to school na naman. Mahaba-haba din ang bakasyon namin mga may guys, no? 11 days. Simula nung December 23 hanggang January 6. So, ngayon is January 7, Monday. Tuesday. So, ngayon ang balik namin. So, nakakatamad siya pero wala lang tayong magagawa kasi nag-aaral tayo. So, maglagay lang ako ng moisturizer. Moisturizer lang talaga nilalagay ko sa mukha mga may guys kasi sobrang dry kasi talaga. Magda-dry talaga ang mukha mo sa lamig. Promise. No. So, habang nagme-makeup tayo, maikikwento ako sa inyo mga may guys, no? Parang nakakagigil kasi, parang nagigigil kasi ako eh, no? May kaibigan kasi akong Pinay, kasabahan ko siya sa trabaho dati, as in, ano siya eh, dalagang Pilipinas siya mga may guys, grabe, tahimik. Tapos ngayon nagka-boyfriend siya ng Jua Fam. Magti 3 years na ata sila, 2 years ng kanyang Jua Fam. Tapos, nag-send siya ng message sa akin. Sabi niya, Nay, kasi ang tawag niya sa akin. Tapos, ang tawag ko sa kanya is Anak, Nay, may ikikwento lang ako sa iyo. Nainis kasi ako ba? Dahil yung mga relatives ko, pinakailaman ang buhay ko. Hindi ko naman pinakailaman ang buhay nila. Kasi, yan kasing kaibigan ko na yan. Ano kasi yan eh, yung parang tahimik, yung parang walang alam sa mundo. Yung naramdaman talaga niya na walang kamag-anak na gustong makipag-close sa kanya. Kaya naawa din ako na walang mga kamag-anak na makipag-close sa kanya. Makikipag-close lang pag may pera siya. Pero pag wala siyang pera, naku, nihoy, nihay, wala talaga. No?
So, nanggigigil lang ako dahil ito kasi siya, twice na sila nag-meet ng kanyang afam. Tapos, pag nagpipicture siya, yung mga lugar lang na pinupuntahan nila, like Palawan, yun lang yung mga pinipicturan niya, tapos siya. Pero yung afam niya, hindi niya pinipicturan kasi syempre, ayaw naman niya na, yung baga, malaman ng lahat, tapos magkahiwalay lang pala, ganun. So, iba-ibang tao eh. Iba-ibang tao. Kasi, nung first meet ko talaga ng afam ko, talagang nagpicture na kaming dalawa, pero siya hindi. So, hindi naman natin maano kasi iba-iba nga tayo ng pananaw sa buhay, iba-iba tayo ng desisyon natin sa buhay. So, yun, hindi niya pinost yung afam niya. Tapos, nung pinost na niya sa Facebook, yung mga kamag-anak niya, isa-isa na nagchat-chat sa kanya. Bakit daw nakakapunta siya sa mga ganyan? May pera ba daw siya? Ganyan-ganyan. Anong pinagkakabalahan niya sa buhay? Mga ano ba? Mga inggitira. Mga inggitira talaga yung mga kamag-anak niya. Mga inggitira. Sobrang inggitira talaga. Sabi ko, ayaan mo. Mamatay sila sa inggit or mukirig sila sa inggit. Tapos sinisiraan na siya. Ganito, ganyan. Siguro sinisiraan siya ng baka may sugar daddy. Mga ganyan-ganyan. Ng kanyang mga relatives aside sa kanyang nanay. Tapos isa pa. Ito ang pinaka nanggigigil ako. Dahil yung mismong kapatid niya, kaaway niya. Dahil sino ba namang hindi magiging kaaway niya na ang sabi pa ng kapatid niya, pag nag-meet daw sila ng afam niya, ikuha din daw sila ng room, sasama-sama daw sila sa gala. Yun ang sabi ng kapatid niya. Sabi ko, huy, Diyos ko, hindi siya nahiya. First meet pa nga, gustong-gusto. Oh my. So yun yung sabi ng kapatid niya na pag nag-meet daw sila ng kanyang afam, kasi yung ate niya, alam ng ate niya na may afam siya. Tapos nung nag-meet na sila, gusto din ng ate niya na sumama. No, kuhanan daw sila ng room, tapos sasama daw sila sa gala. Diyos ko, kung hindi ba naman makapalang mukha, no? So iba talaga ang tao mga may guys. Kasi yung kambal ko, nung first meet namin, Diyos ko, mahiya man yun. At saka, wala lang naman yung pakialam. May pakialam siya sa akin, yung mag-care, ganon, mag-ingat ako. Pero yung sabihin na, kuhanan mo naman kami ng room, isama nyo naman kami sa mga gala nyo, uy, hindi ganun talaga mga may guys, nakakahiya talaga, ang kapal talaga ng mukha ng kapatid niya yun. Sinabi talaga yun mga may guys. No, sabi ko naman, ano ba, sorry to siya, pero ang kapal ng mukha ng kapatid mo. First meet nyo pa nga lang ng afam mo, gusto niya na ganyan. Tapos, ito pa, sinabihan pa yung kaibigan ko sa kapatid niya na, nagpabili man lang ng cellphone daw, yung Lucas pa daw. Uy, Diyos ko, Lord! Sabi ko, ang kapal naman ng mukha, mukhang pira naman yung kapatid mo. Hindi ko lang siya pangalanan, no? Kamukha naman ng pira yung kapatid mo na yan. Napaka kapal ng mukha. Talagang, say tawag animan, kanang mapagsamantala, no? Kasi alam mo, pag mahal mo yung afam mo, hindi mo kayang sabihin na, bilhan mo naman ako nito, bilhan mo naman ako niyan. Pag once na nag-offer yan, syempre, mahiya ka kasi, hindi mo naman pera yun, pinaghirapan nila yun. So, kung bibilhan ka, huwag mo naman piliin yung sobrang kamahal. Siyempre, pinaghirapan nila yung pera na yun, tapos pipili ka ng sobrang kamahal. Kahit naman ako, ganun ang gagawin ko. Siyempre, baka mamaya sinubukan ka lang ng afam, o diba, yari ka, diba? So, yung kapatid niya, mukhang pera talaga. Sabi ko, alam mo, pag mahal mo yung afam, hindi pira ang habol mo, kundi pagmamahal. No, hindi pira-pira, hindi mga kung anong-anong bagay na bibilhin mo. Yung mindset kasi ng ibang tao, pag may afam, isalin mo ang pamilya, isalin mo mga kaibigan, halos maghugyo na, ginuuko, mga ulang, mga kapal ng mga mukha, no? Kasi, para lang sa akin, no, nung first meet ko ng afam ko, pinakilala ko lang sila sa magulang ko, pero sabihin na gumala, kumain sa labas. Siyempre, kami lang dalawa, kasi nga, first meet lang namin, so kailangan namin spend together, na kami lang dalawa ang magdi-date. Pero kung isama ang pamilya, Diyos ko Lord, kabagaag na Pero siguro kung sabihin ng afam na isama mo yung pamilya mo, kakain ta sa labas, okay siguro, okay siguro. Pero kung ikaw mismo na sabihin mo na isama natin ng pamilya ko, kakain tayo sa labas para lang talaga magpasikat, o dahil may afam ka, ganyan-ganyan. Tapos ginuo ko kaulaw Ako maulaw jud ko. Kanabaganing dalon ang pamilya sa restaurant, halos buong pamilya, tapos isa lang ang afam. Diyos ko, parang pinipirahan yung afam. Tapos sabihin ng ibang tao, hindi naman natin na-place yung ibang tao, pero meron talagang magsasabi na ubos ang pira ni afam. Ubos ang pira sa pamilya. Lain kayo paminawon. Kaya, kahit mag-asawa na kami ng afam ko ngayon, gusto ko nga magsikap ako ng sarili ko para may maibigay ako sa pamilya ko. Hindi ako nanghihingi para ibigay sa pamilya ko. Kasi nakakahiya. Isipin nyo, pinaghirapan niya yun, pinagpaguran niya yun, tapos hihingiin mo, ibigay mo lang sa pamilya mo. Diba? Not unless kung mag-offer siya na magpapadala. Pero, luckily, I'm lucky because yung husband ko, siya ang nagsusuporta sa allowance ng
pamilya ko dahil wala man akong trabaho. Pero, ano niya yun? Yung baga, kusa niya yun. Kusa niya yun, hindi ko yun siya sinasabihan. Kusa niya yun dahil alam niya na nung nasa Manila pa ako, nagtrabaho, alam niya na suportado ko ang pamilya ko. E ngayon, wala na, nag-asawa na ako, dito na ako sa kanyang lugar, kaya naintindihan niya. Kaya nag-offer talaga siya na siya ang magbibigay sa pamilya ko ng allowance. No? Kaya nagigigil talaga ako nung sinabi ng kaibigan ko na gano'n nga. Sabi ko, yung mga taong nagsasalita ng mga ganyan, mga mukhang pira yan, mga mapagsamantala sa mga foreigner, hindi mo lang maawa. Sabihan na, buhanan mo rin ako ng room. Tapos, sasama ako kung gagala kami kung saan, sasama siya kung gagala sila kung saan saan. Tapos nung sinabi ng kaibigan ko na hindi pwede, nagalit daw. So hindi na sila nagtibuan ng kanyang kapatid. Sabi ko, bakit naman kasi ganun yung kapatid mo? Napakamukhang pira naman. Yung parang gusto lang talagang magpa-high class, no? Gusto lang talagang kasi may afam yung kapatid ko. Ala, sige, tudo, picture. Baka gusto, yun ang gusto ng kanyang kapatid, no? Hindi man lang, tapos sinabihan siya ng kanyang kapatid na nagpabili man lang daw ng cellphone, binilhan man lang ng cellphone, pinili daw ang low class. Diyos ko, nakakagigil talaga ng mga ganyan, mga mukhang pera, sarap sampalin ng pera, yung mga ganyan tao, no? Mga mapagsamantala, ganun. Ang mindset kasi sa iba, porket may apam, maraming pera. Kahit sabihin mo yan na marami yan silang pera, wala ka namang karapatan na sabihin mo na, uy, isama mo yung pamilya ko, pagkain tayo sa labas, kung saan tayo pupunta, sama natin sila. Hindi pa, nakakahiya yun talaga. Tapos yung mga relatives ng kaibigan ko, pinagchismismisan siya. Kasi mamamatay sila kakaisip kung saan kumuha ng pera yung kaibigan ko, kung bakit nakapunta sila sa ganyang lugar. Kaya talagang nagmamaritis daw, sinisiraan daw siya. Ganyan. Sabi ko, hayaan mo, mamatay sila, makikirig sila sa, makikirig sila sa inggit. Hayaan mo sila. Painggitin mo palalo. Tapos, alam mo, naawa din ako dyan kay Chanel kasi nga, parang wala siyang kaibigan, walang kamag-anak na gusto sa kanya, pati yung mga pinsan niya, hindi siya gustong kaibiganin, ganun. Tapos, syempre, siya, naningkamot doon siya sa kaugalingon na magiging maganda ang kanyang future. Kasi nga, parang walang may gusto sa kanya. Sobrang tahimik kasi niyan siya eh. Tapos, Pilipina talaga. Tapos, parang walang may gusto sa kanya. Tapos, nung nalaman na nakapunta si Chanel na kung saan ng mga magagandang lugar, nag-communicate daw sa kanya, nag-chat daw sa kanya, na lalabas tayo, ganyan. Sinabihan ng kaibigan ko na, ay hindi, ganyan. Kasi, alam mo, nung wala pa yan siyang afam, hindi man lang makontak, hindi man lang, like kanang tag doon ba as relatives ba na kaibiganin ba na pupunta tayo sa labas, gala tayo, ganyan. Wala talaga. As in, wala. Tapos nung nakita na sa Facebook na may mga magagandang view, kasi nagpunta sila ng Palawan, agay. Nagtitext ang mga animal daw. Hindi daw pinansin ni Chanel. Tapos nung hindi na pinansin ni Chanel, kung ano na mga sinasabi, minamaritis na siya. Pati kapatid niya, nakaaway na niya. Dahil gusto din ng kapatid niya, isama siya. Kuhanan daw sila ng room. Isama siya kung saan sila pupunta. Di ba? Yung mga ganyang tao, ambisyusa. No? Ambisyusa. At walang hiya, makapal ang mukha. Ang pagsamantala. Hindi porkit pa, maraming pera. Hoy! Naningkamot mo na sila pag-ayo, oy, para makakwarta. Tapos, yung anaon lang na to. Sus, kita kong karma. Unang ako, nung first meet talaga nung afam ko, binilan din naman niya ako ng cellphone. Kasi nga, yung cellphone ko nung time na yun is sira na. So, binilan din niya ako. Tapos, sinapin niya ako. Siyempre ako, nahiya din ako. Siyempre, hindi ko naman pera yun. Siyempre, pinili ko yung mga bratuhol lang. Mahilig lang naman kasi ako sa bratuhol. Mahilig ako sa ukay-ukay eh. Hindi ako yung high class na pagkatao. Hindi. Mahilig ako sa ukay-ukay. Mahilig ako sa mga bratuhol. Tapos yung iba, madali makapagsabi na, nagpabili man lang ng cellphone, mumurahin pa. Ang kapal ng mga muka. Sarap sumpalin. Nagagalit ako eh. Siyempre, pag mahal mo yung afam mo, hindi mo kayang pirahan yan, no? Pag mamahal ang habol mo, hindi pera. Ganon. So, sa may mga afam dyan, mahalin nyo. Huwag pera-pera. Dahil iba ang kapalit niyan pagdating ng panahon. So, yun lang mga guys. Nagyaw-yaw ko dito. Blagot ko. Hapit ng oras sa bus. So,
So, yun lang. Nag-moisturizing lang ako. Kasi, sobrang lamig ng panahon. So, ayun mga guys. Pupunta na tayo sa school. Bye!